Naobserbahan lang po niya yan sa papa niya. Lahat ng nakikita niyang ginagawa, ginagaya niya. Kahit sa paglalagari, ganun din. Sa murang edad at kondisyon ni Justine, nakakatuwang naiisip na niya ang pagkukusang tulungan ang pamilya. Halimbawa, yan, makikita ang ganon. Yan, may natuklap diyan. Kukuha siyang pako, ipapako niya yun. Mamartilyoin niya. Tapos yung halimbawa, yung may ganong kahaba na kahoy, tapos isasalpakan na lang isang kahoy, kailangan lang mga ganon lang kaliit na ganong kahaba. Gagawin niya, lalagariin niya, pagkatapos liliitan pa yung mga ganito kaliliit. Anuhin niya, sisibakin. Nagagawa naman po niya. Sige na, oh. Tama yung gagawin niya dyan. O yan, bali natin. May technique siya. Justine! Halika! Halika dito! Oras na para sa afternoon class ni Justine. Pero si Justine mukhang wala pa sa mood mag-aral. Kaya naman niyaya na muna siya ni Aling Amor. Dagdag gawa. Babanlaw na. Hindi, Ano? Uda, tapos aawag pa udaan. Si Justine, nakakarinig naman po at saka nakapagsasalita. Ang ano lang doon, halimbawa, moody siya, ganun. O kaya may sumpong baga na ayaw makinig. Kailangan po tatawagin mo siya. Kailangan siguraduhin po na pagtawag mo sa kanya, maglalagay ka po ng paborito niya na bagay na para makuha mo atensyon niya. Pag tinawag mo siya nakaganon sa taas banda sa mata, tawag mo siya ganun, titingin na sa'yo. Tapos ipangako mo sa kanya na gawin mo to, pang papagawa ko sa'yo. Pag nagawa mo, bibigay ko sa'yo. Ganon. Pati panonood ni Justine ng TV, pinagbigyan din muna ni Aling Amor. Maya-maya pa, niyaya na ni Aling Amor ang anak para sa panibago nitong training. Harap mo upuan. Ikaw na magharap. Yan. Balik ta rin mo. Ganun. Higo. Pinagtsatsagaan ni Aling Amor ang manong-manong pagtuturo kay Justine. Konti na lang. Wala na? Sige, konti na lang. Dito. Sa'yo, Dana. Dana! Ayan, Dana. Dana! Di hamak na may kamahalan daw kasi kapag pinasok niyang anak sa mga training center para sa mga special child. Iba yung bahay, iba yung school. Sabi nga, ang school is the second home. So, dapat ayusin natin dun sa ating first home, yung ating bahay, para pagdating niya sa school, handa na siya. Bawat paaralan o training center, may iba't ibang specialization din na itinuturo. Dito sa Autism Resource Center, prioridad nila ang mga special child na may autism. Tinatanggap din nila ang may developmental delay o disability. Pero ang tanging magagawa lamang ng center ay para alalayan ang mga magulang sa pagpapalaki ng kanilang mga special child. Kaya nga ngayon yung ginagawa namin, no? Tinutulungan namin ang mga parents kasi minsan ang mga bata hindi tatanggapin sa school kasi nananakit, hindi sumusunod, malikot. Sige. So pagka may ganung problema ang mga bata, ang mga parents sila at alos sila o gusto nila ipasok ang mga bata pero hindi tinatanggap. Kaya ang ginagawa natin ay tulungan ang mga magulang para maiayos nila ang mga behavior ng mga anak nila kahit nasa bahay lang. Kasi nga, intervention starts at home. Kaya sabi ko nito sa mga anak ko, meron ulit mga second batch na training. Sabi ko, kung pwede namang umating kayo para lahat tayo, hindi lang ako. Kailangan lahat tayo may alam tungkol sa ganyan para hindi naman tayo mahirapan makikisama sa bata. Kailangan talaga